Magandang gabi po sa inyong lahat. Maya pabengi. Naimbag nga rabi. Maraming banggi. Magandang gabi, maayong gabi. Maupay nga gabi. At marayaw dum. Maradyaw duyom. Sa inyong lahat, magabi. So sa mga pakat, ago pagariakan, Rosa Barm. Okay? Pag-usapan natin po yung isang simpleng Pag-usapan natin po ay patungkol po dito kay sino to? Yung mga Tulfo brothers. Kasi po sila ay nalalagay sa mga discarding corruption na kung saan na yung kanilang ate na si Wanda Tulfo Teo ay nakipagbilang secretary ng Department of Tourism ay nakipagkontrata sa PTB4. Ang PTB4 ay government station. Pagkatapos, mamaya, kukwento ko pero pakinggan muna natin ang kanta na gagawin ko. Yung ginawa kong kanta, pakinggan nyo muna. Bilang pangpadami ng audience. Haka Hikes Mai Ito yuta Nila tambalus-lus At sa likod para saan ba ang mga ito? Sabi nila ay ayuda, pero ang totoo binubulsa ang mas malaking bahagi. Dahil gamitin nila sa eleksyon. Meron pang maingin. Anong magagawa ng bayan? May 7-7, may 30-30. Sila lang lahat nakikita, mga kongresman ng bayan. Bawat sorte kung sinong sasama, may pabuya kay speaker. Bawat congressman bibigyan ng 777. Ano ba ito? Sabi ni Mayor Magalong, 7 daw galing account, 7 galing mai, at isa pang 7 galing mai. Hindi basta 7, kundi 7 million. Kaya bawat lakad ay 21 million. Pero may isa pa, kung ikaw ang taya, ang ibig sabihin ikaw ang bangka, bibigyan ka ni speaking ng 30 million sa account, 30 million sa AIS,
30 milyon sa Hello, tamba, los. I dedicate this to Attorney Randolph Libayan at saka kay Teacher Mark Rax. So, kinumpos ko rito nung siguro 2 weeks ago. So, anyway, iyan po ang ating pang-umpisa kasi ang topic po natin ngayon ay yung magkakapatid na Tulfo. Si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo, at yung kapatid nila ni si Ramon Tulfo na siyang nagbisto sa kanilang pagnanakaw at yung kanilang ate na si Ate Magna, naktibag na nakaw, si Ate Wanda Tulfo Teo. Ito'y nangyari noong 2017, kasagsagan po ng giyera sa Marawi ng mauti terrorist laban sa ating pamahalaan. Nagkaroon din ng martial law to at nagkaroon din ng marami pang ibang insidente na kung saan ay kasagsagan din ang tinatawag na war on drugs. Kumbaga, ang kaisipan nito kung bakit sila nagkaroon ng proyekto na ganito ay dahil sirang-sira daw ang Pilipinas sa panahon yun sa pag-invite ng mga turista dito sa Pilipinas. Kaya naisipan nila magpagawa ng patalastas, advertisement, kumbaga sa English. Ang pagnanakaw dito ng patalastas ay ganito pong ginawa. Dahil ang Secretary ng Department of Tourism ay si Wanda Tulfo Teo na kapatid nila ni Erwin, ni Ben, ni Rafi at saka ni Ramon Tulfo ay pinasa ang kontrata sa PTB4. Ang PTB4 po, bago ko itutuloy, batiin ko muna yung pamangking kumahal si Maria Alexandra Tugas. At binabati ko rin ang aking isa pang pamangkin na si Marianita Rian Kyle Pasis. Kasi with honor siya gumraduate sa senior high school. So sabi nga niya, basahin ko kanyang sinulat ha. It seems so long. It seems so long. 6 years felt incredibly long. My journey in KNCHS was filled with challenges, milestones, and events that made each year feel like an eternity. My recollection of memories is like a mix of jigsaw puzzles. Events I can recall and others I can't tell whether they really happened or not. Even today, as I am closer to 20 than 10, I am graduating as a senior high school student who feels too young to be burnt out and too old to be careless. I entered KNCHS with nothing but hope for change. I started out as an SPJ student but eventually stopped, realizing I was unfit for journalism. I found myself neglecting my studies, failing grades, and missed calls from advisors piled up as I isolated myself in sorrow for months. However, coming to terms with this burnt out ignited a desire for change within me. I chose the humanities and social sciences strand, even though I was undecided about what course to take in college. I both hated and loved KNCHS at the same time. There were many times I doubted myself as a person and as a student, and yet I'm truly grateful for what I have accomplished today. Of course, none of this would have happened without the support of my mother, Marianita Junet Catalunya Causing Jr., who dealt with my never-ending complaints and rants about school. I feel like I failed to be a good daughter by not appreciating you enough, but I am so grateful to have a mother like you. To my grandparents, my Mamilo and Daddy-lo, this is for both of you. Namatay na po si Mamilo eh. Especially to my late grandmother who had always been my number one supporter. I promise that I will continue to pursue the dreams you wanted me to achieve. I miss you and I love you. Oh, happy, congratulations my dear pamangkin. O kita mo, ang galing mag-English, no? Ching, ang galing mag-English pala ni ni Bama. At ang isa pang kasabay niya graduate, ang isa pang pamangkin ko, magaling din with honors din, ha? Si Maria, ano pang pangalan niya?
Hindi ko makuha ang pangalan ni Ann. Basta kay Ann Kausing Tugas. Okay? I hope they will be having a good future starting this real journey of life. Okay? Balik tayo sa mga tolpo. Ulitin ko, isummarize ko mga tolpo. Sa panahon na yun, 2018, in-appoint po sila ni Duterte. So, kita mo, may mga kumbaga, ang laki ng utang na loob nila kay Duterte. Si Ramon Tulfo, in-appoint na envoy o ambassador sa China. In-appoint ni si Wanda Tulfo Teo, na kapatid ni Ramon, bilang secretary ng Department of Tourism. Kasi itong Wanda Teo ay may negosyo na tourism business. Tapos yung kanyang kapatid na si Ben Tulfo ay may isang korporasyon na pangalan ay Bitag Media Unlimited. Tapos may isa pa siyang kapatid na si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ginagamit ng Bitag na isang magkakaroon sila ng programa sa TV at ang pangalan ng programa nila ay Kilos Pronto. Yon, pinapatakbo ng Bitag Media at siyempre ang understanding diyan dahil malapit sila kay Duterte, nagkaroon sila ngayon ng time slot. Kumbaga, nagbabayad sa PTV4 para bigyan sila ng slot para i-program ni Erwin Tulfo. So with that, nagkaroon ng chance na mag-advertise ang Philippines sa mga turismo. Ngayon, pag tiningnan mong advertisement ng placement, saan ba nilalagay ng DOTR ang advertisements sa pangalan ng mga TV stations. May binilagay sa GMA, may nilagay sa CNN, may nilagay sa ano pa bang ibang TV station? Actually, lahat-lahat sa TV station, sa PTV4, RPA9. Pero ang problema dito, bakit pagdating sa PTV4, hindi sa PTV4 silang advertise? Nag-direct sila advertise sa Bitag Media. Hindi na mawala namang TV na pag-ari itong Bitag Media. O, yun, ipakita ko sa inyo Ito ipakita ko para sabihin sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. Akalain mo, ganun kalakas po mga tulpo sa panahon ni Duterte. So, ito po yun sa ABS-CBN, 11.5 million lang ang kontrata na binayad ng Department of Tourism. Pagtapos dito naman sa GMA7, 11.5 million din, parehas. Tapos sa CNN Philippines ay 20 million. Sa CNN International ay 51 million. Kasi international naman ang airing nito Sa British Broadcasting Company, 51 million. Tapos sa Discovery Channel, 51 million. Tapos sa Bitag Media, via PTV4, 60 million, pinakamalaki. So, ano bang meron dyan? At bakit ang iba sa network, sa television station nag-advertise, ba't ito ay hindi? Sa Bitag Media. Ito po, basahin natin kunti. Dito, nalabas ito kasi na-discover po ng Commission on Audit ang nag-alarma ang Commission on Audit at nagbigay sila ng kanilang observation. So sabi dito sa report, broadcaster Ben Tulfo previously slammed the Commission on Audit for releasing an annual report that questions transactions of his company, Bitag Media Unlimited, with state-run People's Television Network or PTV4. The auditing agency tagged the 60 million ad placement by the Department of Tourism. The finding caught fire and eventually led to the resignation of Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, the sister of Tulfo. Her husband, Roberto, also stepped down from his post as Director of the Tourism Infrastructure and Enterprise Authority or TIESA. GOA's reports point to Teo, who was supposed to have knowledge of the transaction, but Teo denied knowing that the budget was going to be placed to her brother's show. Akalain mo ba naman, conflict of interest? Grabe ka naman.
Kakahiya talaga mga tulpo. Ayan o, pag binagyan, pag ginawa mo mga senador, mga ito, naku, ubusin itong pera ng bayan. Pero ginawa. Pero mapagsamantala, yung kapatid nila si Wanda Tit, binigyan sila ng kontrata. Akalain mo, imbis na sa PTV4 ibabayad, direkta, binayad doon sa Bitag Unlimited. Grabe naman. Ganun po sila kabastos. So, ibabuto mo pa ba yan? Ngayon, dahil sa nabisto sila, ang nagsiwalat sa kanila ay walang iba kundi yung kapatid nila na si Ramon Tulfo. Ito mga Tulfo, hindi ko rin maintindihan. Sila nag-away. So, sa madalit sabi, umabot ito sa punto na nagkahiyaan na, nagsasabi na ngayon, si mga Tulfo, paunang sabi nila ay ibabalik daw nila 60 million. Totoo lang ha, hindi pa ni binalik. So, tingnan natin. Sabi nila ibabalik, pero bago yan, para mas mapakinggan nyo, maintindihan nyo pa lalo, gusto kong marinig ninyo po yung report ng KUA. Ayon, salamat po sa Rappler, yung report ng Rappler ang gagamitin ko. Yan. So, report ito ng KUA. Auditors question the 60 million peso payment made by the Department of Tourism or DOT to the media outfit of Ben Tulfo in 2017 because of lack of documents to support the transactions. Based on the 2017 audit report on the government-run People's Television Network released Friday, the Commission on Audit or COA said the payment was for DOT ad placements in the show Kilos Pronto. Hosting the show are brothers Ben and Erwin Tulfo and Alex Santos. The Tulfos are the brothers of Tourism Secretary Wanda Teo. COA says disbursement records in 2017 show 3 checks were issued to the Tulfos Bitag Media Group amounting to about 60 million pesos, but adds there was no proper documentation for the payments. COA says this violates the Government Auditing Code, which lists the required documents for government transactions. COA requested a copy of the MOA from PTV, but the government channel says the agreement was still being reviewed by its legal unit. PTV and the DOT have an existing contract indicating DOT's purchase of a 6-minute segment and a 3-minute spot in Kilos Pronto. COA says there were no provisions for the airtime rates per segment or spot. Follow Rappler.com for continuing updates. So, yan no, ang balita. So, ngayon nakikita niyo dyan na talagang sinamantala talaga ng mga tulpo itong kontrata na ito. Sabi nga ni Rob Luman I agree po Sir Toto, noong 2016, yung programa ni Rafi Tulfo na RTIA ay bumulusok pataas. Ang subs niya, lalo yan si Sylvester Tulfo. Si Sylvester yan, si Eric Sylvester Tulfo, si Erwin Tulfo. Dikit din ang dikit sa admin ni PRRD. Dumidikit sila doon kay Andanar, Martin Andanar. Yun ang nabigay sa kanilang kontrata. So, ibig sabihin, malaki utang na loob lang kay PRRD. Kumita sila 60 million. Tapos sabi niya, ang bulusok pa walang bubulusok na pataas. So ngayon, may sinasabi sa Terminal 1, attorney, abnormal lang ang buboto sa mga tulpo. Pero kasi number 1 nakalagay sa number 1 daw sila sa kalagay sa survey. Pero hindi naman ako niwala sa survey. Sabi ng Terminal 1 uli, kaya nga di pinapansin ni Duterte yung mga tulpo na yan. Alam niya ang karakas na mga yan. Tapos kung makaasta itong Rafi Tulfo, kalibil niya si PRRD at BP Sara. So, PEC 0925 naman nagsabi, I still do not see any logic in voting for any of these Tulfos, no matter how it tick my brain. So, PEC 0925, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto. Robloxman, hello po, Sir Engineer Dr. Toto. Kausing, sabi niya, Ma'am Liso po, tamsak, Dan po. Okay, salamat.
Marie Alexandra Topas, ang aking pamangkin. Tapos, paki-share nyo ito ha, share lahat para marami nakakalam na hindi nabubuto kay Tolpo. Bali Ray Serna, Art Pinitor, Marhay Nabanggi po, Dr. Toto. So, si Rocket, good morning, Dr. Toto, free concert. Okay, yan po ang ating, si Ping Diniego. Perfect, okay. So, anyway, ito po ang ating kasunod yan. Matapos na nabisto, nagkaroon po ng trial at pakinggan natin ang sinabi ni Wanda Teo ng kanila. Alam mo, sinabi dito, mapakinggan ninyo na sinabi niya rito na hindi daw sila nakipagkontrata sa kapatid niya. Pakinggan ninyo ang kanyang salita. Kumbaga, walang kwenta. So ito, share natin na screen. Ito. For quite some time, I have kept mum against all the incredible allegations. I wanted, when I speak, to clear my name in a proper forum. Ito po pala si Wanda Tolpo Teo. Ayan sa kaliwa niya, yan si Ben Tolpo. Kaya ito po sila. I have been defamed, maligned, and worse, crucified by allegations of corruptions and Kurap ka naman incompetence, talaga eh. all made up to look as true. Nakakanda daw siya, nagreklamo. Tinitiri siya na kurap. Kurap naman talaga kayo. I come here only for one purpose in mind, that is to set the record straight in the pursuit of truth. I maintain that I have diligently fulfilled the mandate as Secretary of the Department of Tourism. Our programs and activities have been conducted and implemented within the bounds of law. Specifically, I maintain that the Kaya naman si Ben Tolpo, kung makinig, akala mo walang kasalanan, no? Akala mo hindi kurakot. ad placement with PTB4 had gone through proper channels to set the record straight. This is what happened. On January 16, 2017, Presidential Communication Office, or PCOO, Secretary Martin Andonar wrote me a letter asking to partner with DOT on marketing of the Philippine tourism through their television network. This is in line with the request of the Chief Executive to support our government station. Hence, with confidence, I can say that there was nothing illegal in the said contract. The transaction was between DOT and PTB4. It is a government-to-government contract within the executive department. Wala sana ang requirement ng bidding kasi government to government. DOT at mag-advertise sa PTB4, pero para kumita, pagtanggap ng PTB4, ibinigay sa programa ni Bitag, Ben Tolpo. Kaya, ayun, nagkakorupsyon. Imbis na sa PTB4 ibabayad yun, sa programa ni Bitag. And all payments were paid directly to PTB4. Ngayon, pumunta po talaga ako rito kasi interesado po ako para mawala na po yung impression, Pakinggan nyo si Ben Tolpo. Mamaya pakinggan nyo si Erwin Tolpo. perception, haka-haka, dududa, Haka-haka. Ninakaw mo talaga eh. Haka pa kung salita. suspicion ng mga iba sa media, particular sa aking industriya. Ang pagkaalam ko po, nagkaroon mo ng audit observation report or memo na nagsimula po yan, ang tinalong po sa amin, na lumabas po na kami raw, sabi po ng COA, hindi po kami nabigyan yan, na ang lumabas po ay kami raw na bayaran PTV, pero hinahanap yung kontrata at yung certificate of performance. Actually, ang findings dyan ay walang kontrata. Wala lahat. Magugulat kayo at bakit na-absuelto pa sila ng ombudsman. Meron po kami yan. At hindi po kami pwedeng maningil sa aming principal ang PTV na wala pong kontrata at wala po kaming certificate of performance faithfully delivered. Napakasinungaling talaga ito. Yun na nga yung findings ng COA. Wala kayong kontrata. Tapos sabihin mo na meron. Anong kang klase, Bentol? Sinungaling ka talaga. And then, sama rin po yung mga tape on air na
Yan, I si, am not, si Bentol po naman, I pakinggan have natin. not been a producer of BTAG Multimedia Unlimited Incorporated. Pero pinipilit ng mga ilang media entity na I am part of BTAG. I really don't know why. Sabi niya, hindi daw siya kasama sa bitag. Siya lang po ay talent ng bitag. Kaya siya ay nagpo-programa lamang sa programa na Kilos Pronto. O ngayon, para ikontrahin natin mga sinabi nila, basahin natin ngayon yung sinabi ng kuwa, kung anong kasalanan nila. Ito basahin natin ang kuwa. O yan ang sinabi ng kuwa. Basahin natin Rundown, COA findings on tourism ads you might not have heard before. Number 1, sabi ng COA, broadcaster Ben Dolfo previously slammed the Commission on Audit for releasing an annual report that questions transactions of his company Bitag Media Unlimited with state-run People's Television Network or PTV4. So nagalit pala si Ben Dolfo sa COA bakit nilabas daw yung dokumento na nagpapakita na may kontrata siya sa yung kanyang kumpanya sa PTV4. Next is the auditing agency or the COA flagged the 60 million ad placement by the Department of Tourism. The finding caught fire and eventually led to the resignation of Tourism Secretary Wanda Teo. So napilitan ang kanyang kapatid na si Wanda Tolfo Teo na mag-resign. The sister of Tolfo, tsaka yung husband din ni Wanda ay nag-resign din, si Roberto Teo. So, siya sana ay isa sa director ng Department of Tourism, Infrastructure and Enterprise Authority or TIESA. So COA's reports point to Teo, who was supposed to have knowledge of the transaction, but Teo denied knowing that the budget was going to be placed to her brother's show. So maniwala ka ba niya sabihin ni Mrs. Teo, Wanda Teo, na hindi niya alam na ibibigay pala ko yung kontrata sa kapatid niya kay Ben Dolfo? Ano naman yun? Napakawalang kwenta naman. Di ba? Sino ba maniwala dyan? Ngayon, ito naman. Sorry. The Commission on Audit is tasked to ensure accountability for public resources, promote transparency, and help improve government aspirations in partnership with stakeholders for the benefit of the Filipino people. The COA noted a conflict in PTV4's transaction having released 60 million to Bitag Media. There were no supporting documents that the state-owned television network had released on the transaction. The government agency said PTV4 failed to supply the following. Memorandum agreement. Klaro, walang memorandum agreement. Hindi nyo binigay sa COA. So sabi ng COA dito, when PTV4 released 60 million to Bitag Media through 3 checks, COA found out it had no official contract or memorandum of agreement drafted to validate the transaction. So ano pinagsasabi mo, Ben Dolfo, na meron? Wala eh. It violated Presidential Decree 1455 and the COA Circular 212-001 that stated government transactions should have supporting documents. Since there was no MOA wherein the terms and conditions of the agreement are supposed to be spelled out, there was also no basis for the computations on how the said 3 payments were arrived at. Certificate of performance. A certificate of performance is required to be submitted. Ibig sabihin, certificate na inire nila ang advertisement. So sinabi ito, the certificate of performance is required to be submitted in such cases of advertising contracts. It determines the actual airing time of the television ads as well as the frequency of the ad airing or the actual segment on the program involved. Findings reveal that DOT secured a 6-minute segment and a 3-minute spot in Kilos Pronto. However, the COA cited that PTV4 failed to supply papers indicating that DOT was given the mentioned airtime it paid for. Budget utilization request. COA also gathered that there was no signature in the budget utilization request.
that was supposed to be with the disbursement voucher upon the transactions. Auditors found out that a marginal note that reads subject to attachment of the revised contract. Billing statement. PTB4 also failed to provide a complete breakdown of the payments made to Bitag Media. COA noted. A billing statement indicating that the detailed list of all the deliverables met should be made available. Questionable transactions by the DOT. PTB4's apparent failure to comply with the procedure led COA to demand another submission of all the documents required to make the transaction valid. Representative Tom Villarin of the Akbayan Party List criticized Teo for the supposed transaction that showed impropriety on her part. He said, what is clear is that a 60 million budget was released to her brother's media production unit and that the Commission on Audit should now issue a notice of disallowance. Villarin also stressed that Bitag Media was the one that earned from the unauthorized transactions even if they were made between two government agencies. So Bitag Media received the highest amount of money. O yun, pinakamataas na kontrata binayad sa Bitag. The management of PTB4, which falls under the President's communications arm, has remained mum on the controversy. So yan po, klarong-klaro ang ebidensya na binigay sa kay Tolpo. Pero anong ginawa ng Tolpo? Aba, tingnan natin, pakinggan natin sa pamamagitan ng kanila pong abogado na si si Ferdinand Topacio ay nag-anunsyo yung mga tulpo na ibalik na lang daw nila ang 60 million. So pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Topacio. Ito. Yan. Good morning po. Hi, Attorney. Julius po and Yes. Bernadette. Gandang umaga po Yes. sa inyo. Ma'am Bernadette, paring Julius, good morning. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Good morning, Attorney. Attorney, ang balita ho namin ay isasauli na rin po itong 60 million na inilagay sa Bitag Productions po. May katotohanan po ba ito, Attorney? Opo, totoo po yan. Kausap ko po si Mr. Ben Tulfo kanina lamang po. Habang ako'y nasa harap ng Korte Suprema at may rally po kasi kami ron calling for the resignation of the Chief Justice. At sinabi niya na napagpasyahan po nila na pagamat wala po sa kanyang yung 60 million at nagastos na po, ay gagawa po sila ng paraan at i-offer na nila na ibalik na po up to the last centavo yung kung ano man pong naibayad sa kanila ng PTV4. Although they maintain na everything was above board at may kontrata po yan and placements were made and they were already aired, nonetheless po para as a gesture of good faith and goodwill and to show na wala po silang mali siya dito sa pag-add placement, ay ibabalik na po nila yung pera. May binanggit ho ba kung kailan po ito gagawin? Asa po, i-offer na po nila sa COA at they will ask COA kung ano pong mechanism para ito ay maibalik. At inanunsyo ko rin po na yung pala pong si Mr. Robert Teo na sinasabi po nilang nepotism na siya inalagay dun sa TIEZA, yung Tourism Infrastructure and Enterprise Zone, ay ito po pala ay appointed ni Pangulong Aquino noong Aquino administration pa. And he has already tendered his resignation effective upon at June 30, 2016 nung nag-vacate na po ng presidency si Pangulong Aquino. Yun lang po, hindi pa inaakta pa and he felt compelled to attend yung mga board meetings kasi wala pa nga pong kapalit kasi magiging dereliction of duty naman. Ngunit ngayon po, hindi na po siya attend ng board meetings and he is strongly urging President Duterte to please accept his resignation immediately. Attorney Topacio, bagamat ibabalik nga, sinasabi ninyo, I'm sure willing pa rin naman na ituloy yung investigasyon kung kinakailangan tungkol nga sa nangyaring placement naman dito sa Bitag Productions. Ano po? Tuloy-tuloy pa rin naman. Opo, wala pong problema kasi ang COA naman po, nais ko pong liwanagin, Ma'am Bernadette, ang COA po ay hindi iniimbestagahan ang Department of Justice. Well, maliwanag po yan sa memo ng DOT. Ang iniimbestigahan po ng DOT ay ang People's Television Network Inc., yung TV4. At ang investigasyon po ay hindi po tuon sa budget na 120 million, kundi hinihingi lamang po ng COA yung supporting documents for the disbursement doon po sa
Kilos Pronto, na hindi lamang naman po yun ang binigyan po ng ad placement. Yung ad placement po interspersed o ikinalat po sa buong programming ng PTB4. At Opo. nais ko pong iwanakin, wala pong sinasabi ang COA na illegal po yung pagbayad doon sa Kilos Pronto. Oho. Yun po ang importante dyan. Sapagkat pinalaki na po ng iba na kaya ganito, kaya ganon, wala pong illegal na sinasabi doon sa pagbayad. Kailan po ibabalik yung pera? Medyo malaki Ah, talaga hindi ito. Kailan sagot yan. ibabalik kung nagastos na? Ay igagawan po ng paraan. At saka sabi ko nga sa kanila, it may be a bitter pill to swallow, pero it has to be done para ipakita ang ating good faith na tayo walang itinatago at malinis po yun ang atin at wala po talagang kabalbalang nangyari dito. Pero sa Wala laki naman na pong itong sinasabi yung COA. Sa laki ng amount na yan, attorney, hindi naman siguro malaki yung nagastos doon, no? O Marami pa natira. malaking portion ng nasa kanila pa rin. Well, I would not know po kasi kasasabi lang sa akin, pero I was also authorized to start making representations immediately with COA kung ano pong mekanismo yung pagbalik noong 60 million po. Oh, sa ngalan po ng sinasabi ninyong good faith and perhaps transparency, meron pa po bang ibang mga sponsors na ang Bitag Production say from the government na nais nating i-disclose just for the sake of transparency? Ay, hindi ko po lang po alam as of the moment. Sapagkat ang napag-aralan ko lamang po dyan, yung tungkol nga po sa DOT. Kaya alamin po natin, sapagkat kung sa ibang ahensya naman po ng gobyerno, wala naman pong magiging problema dyan, either legally or even for the sake of delicadeza, ay wala po naman ako nakikitang masama. Wala hong dinitalya si Ben kung paano niya babayaran, kung cash ba ito o mga post-dated checks ba ito or what? Walang ganon. Ay aalamin ko pa po kasi alam niyo po, siguro wala pa pong isang oras ang nakakalipas ng sinabi po sa akin. Katulad ng sinabi ko, nakikisigaw po ako roon ng Sereno resign nung tumawag po sa akin si Secretary Wanda. So anyway, tama na yan. Isa ang klarong mensahe. Ibabalik daw nila ang 60 million. Ang tanong, naibalik ba? So yan ang tanong na hanapan natin ang sagot. Pero ito, ipakita ko muna yung investigasyon ng ombudsman dito. Ang problema sa ombudsman natin pagkaibigan ka, ayun, hindi ka imbestigahan. Kaya ang nangyari dito, tinigil ng ombudsman ang pag-imbestiga. Nag-announce yung ombudsman na imbestigahan nila. Yan. Itong tatlong most likely mga persons of interest na wala naman ibang involved dito, sila lang tatlo, napunta lang sa kanila yung pera. So, yan ang sinasabi na ng ombudsman, no? So, baba natin ang ombudsman. Ayun, sinabi na the Office of the Ombudsman launched an investigation into the 60 million advertisement controversy. Okay? Ito inireport noong May 8, 2018. So isang taon matapos yung Marawi Siege kasi May 2017 na nagsimula yun. So ngayon, tingnan natin din dito. Ang nagsiwalat dito po, ang nagbisto si Montol po na kapatid nila. Ewan ko ba kung bakit niya dinisclose si Montol po, may diskarte siguro siya na siya lang ang kakalam kung ano. So, si Ramon Tulfo ang nagsiwalat, ang nagbisto. Tinuturo niya kapatid niya na si Wanda ang kumuha. Ito si Wanda sa kaliwa, ito si Mon sa gitna, ito si Ben Tulfo sa kanan. So, okay. Mapunta tayo ngayon sa hiningi na ngayon ng mga grupo. Isa dun sa mga grupo ng hingi na ibalik ang 60 million ay ang Akbayan. At hinihingi din ng marami din ibang sektor, dami-dami ng humingi ng paliwanag na dapat ibalik nila. So ito pa, nagpa-interview pa sila sa Rappler. Sinabi nila isa sa uli nila. Tingnan natin. Ayun, nagpa-interview sa Rappler. Ibabalik daw nila yung 60 million. Yan inanunsyo na rin ni Atty. Topas kanina yan. So dito tayo ngayon sa tapos ang sinabi rin dito, which is correct,
ang pagsasauli in 60 million ay hindi ibig sabihin hindi na sila makukulong. Nagawa na kasi ang krimen, kaya hindi mo pwede sabihin na wala ng parusa. Ito. Tingnan natin. Ito ay si Mr. Teo, Roberto Teo, at saka asawa niya. Returning 60 million won't extinguish criminal liability. Yan po si Roberto Teo at saka si kapatid nila ni Tulfo na si Wanda Tulfo Teo. So, next is nagsalita pa, in-interview pa pala si Harry Roque kasi spokesman pa siya noon kung ano masasabi na tungkol dun sa pera na isa sa uli ba? Pakinggan natin sinasabi ni Harry Roque. Yung 60 million po na di umano isosolid. Yung babae na tatanong ay kasama ko, may reporter din niya, no? Tapos itatanong si Roque. Pero hanggang ngayon po may umi-air pa rin silang programa sa PTV. Nasa Tulfos na ho yan kasi sila naman yung voluntaryo nagsabing isosolid nila. So, we're counting on their word of honor na kung ibabalik nila at sinabi nila, talagang ibabalik nila. So ipapabusisi po ng palasyo yung kontrata ng mga tulpo sa PTV? Well, sa ngayon po, iniimbestigahan na ng Ombudsman. Yan po naging deklarasyon na ni Ombudsman Conchita Morales. Problema lang, inabsilto naman ni Ombudsman kasi kulang daw sa ebidensya na may kutsabahan na nangyari. So with that, nakita na ninyo ngayon kung gaano ka-corrupt itong mga tulpo. Ewan ko sa inyo kung iboboto nyo pa ba yan. So sa akin lang, ipinapabalik ko sa kanila yung 60 million. At para dyan, kailangan siguro ay kayo na rin bahala magsasabi kung dapat pa sila iboto. Pakiusap lang po, i-share nyo po ito sa mga kamag-anak nyo, kaibigan ninyo para makita nila yung utang ng mga tulpo. Okay, so shout out na lang tayo at tayo ay magpapaalam na. So picture 925, Harry Roque is another tip. Picture that is like asking another burglar. So ngayon, MG Fern, naku, kailan? Tapos gusto na magiging senators pa mga tulpo. Lalo, hindi na sa uli kung maging senador na. Vicente Asadon Loyola, ano na balita sa disqualification na file mo? Ano po, na-file na po, sumagot na po si Tulfo. I-discuss ko po bukas, Easter Sunday. Mamaya, bukas, no? Easter Sunday kung ano ang sagot ni Erwin Tulfo. Okay? So, abangan nyo po bukas mga umaga, mga alas 8. So, si Attorney Rupil Buot Jr., maayong gabi, sir. Maayong gabi, Isab. Attorney. Tapos si Jupao Gasol. Dan like, sir. Jupao Gasol. Pick 0925, si Roquette. O sige, maayong gabi, Isab diya kay Attorney Rufil Fernandez Banyok ng DYHP, no? Ang galing, bilib ako sa kanya, sa kanyang pagiging komentador. Attorney, keep going. Tapos shout out din sa kay Ernesto Lagramada diyan sa Seattle, sa Washington. Okay, sino pa bang iba na isasat sa gabi sa mga kaibigan ko diyan sa Naga? Si Attorney Manny Saez, si Engineer Milvin Del Puerto, yung pinakapugi sa grupo ng mga Caveman International. At binabati ko rin si Junar Praga diyan sa El Salvador City, sa Misamis Oriental. Binabati ko ang aking mga tatay na nanonood na si Remo Centeno Kausing. At binabati ko rin ang baka manood din ang aking mga tita, mga kapatid niya na si Auntie Kitten at si Auntie Tastas. Siyempre si Auntie Baling diyan sa Estancia. Hindi Estancia, sa Balasan pala. So binabati ko rin yung mga anak niya, no? Si Ruel Kaagbay. So marami na sa mga taga Marbel, taga Coronadal, South Cotabato, binabati ko kayong lahat at abangan niyo po bukas. Meron pa akong expose patungkol po sa isang kandidato diyan
na si Mr. Ferdinand Ledesma Hernandez. Patungkol po ito sa pagnanakaw niya ng mga lupa naman. Okay? Pang-aagaw. Ang correct term is pang-aagaw. Hanggang dyan lang po at magandang gabi po sa inyong lahat.